Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo na lang ako sa pangalang Vince. Isa po ako sa inyong taga-subaybay. Palagi po akong nag-aabang ng bagong kwento nyo. Minsan, habang nagtatrabaho sa office ay nakikinig po ako sa inyo. May mga kwentong nakakael at may masaya. Meron din namang malungkot. O nga po pala Kuya E, I'm 5'7". Medyo maputi pero may pagka mapula ang balat ko. Tagong bisexual. Dahil na rin sa religious ang family ko. At mga straight guys din ang mga tropa ko. Mula elementarya, high school, college. Marami po sana akong gustong ikwento. May malungkot, may mael at may nakakaantig ng puso. Ang ikikwento ko po ngayon na isa sa unang karanasan ko sa kapwa lalaki. Ito po ay nangyari sa una kong trabaho sa probinsya sa isang BPO. After ng mahirap na training at nasabak na sa production at araw-araw ng pakikipaglaban sa buhay, puyatan, pahirapan sa budget dahil nangungupahan lang ako. Minsan hindi pa sapat ang sahod. Ang daming challenges Kuya E. Tuwing lunch break ay sa pantry ako tumatambay. Merong bilihan ng pagkain, couch or sofa na pwedeng maupo or mahiga. Pwedeng gumamit ng computer at sleeping quarters kung gusto mong matulog. Kumbaga, tambayan siya ng mga tao na naghihintay ng shift nila or nakabreak lang. Hindi ako pala kaibigan na tao. Madalas ay nasa sulok lang ako. Laging mag-isa. Nasa 21 na ako noon at tama lang yung pangangatawan. Bagitong-bagito pa. Habang nakaupo ako sa couch o sofa ay biglang may taong hindi ko kilala na tumabi sa akin. Maputi at nakasalamin. Malabo ang mata, kumbaga at mukhang Chinese. Katamtaman lang ang katawan at kaidaran ko lang din. Sa kilos niya ay alam kong hindi siya straight. Nagtanong sa akin kung saang department ako. Napag-alaman ko naman na matagal na siya sa kumpanya at bihasa na sa trabaho na ginagawa ko. Siya nga pala si Carl Kuya E. Tinuruan niya ako ng mga teknik para mapadali ang aking trabaho. Napapansin ko rin na palagi niya akong nilalapitan kapag nag-iisa at kinakausap ako. Kumbaga ay nagpiniflirt niya ako pero madalas ay umiiwas ako. Sa dami ng naitulong niya sa aking trabaho ay naibigay ko rin ang aking phone number. Ang kulit ni Carl, Kuya E. Lagi siyang nagte-text kahit hindi ko naman nire-replyan. Madalas na reply ko lang sa kanya ay good morning din. Okay. One time, Kuya E ay nagpumilit siyang makitulog sa inuupahan ko na room dahil wala daw siyang matutulugan. Ang dami niyang dahilan. I was so innocent at pumayag naman ako. Totoong bay ako Kuya E, pero bihira lang ako ma-attract sa iba. Unless sobrang worth it talaga. Hindi naman ako confused pero may mga bagay na sa babae ko lang ginagawa like kissing or anything that I need to use my tongue and lips. Not sure pero ayaw na ayaw kong humawak ng pops or madikit sa katawan ko ang pops ng iba. Pero things that turn me on is maputi, makinis at manly. Going back Kuya E, nung matutulog na kami ay naghubad si Carl ng damit dahil mainit daw. Nagulat ako dahil ang puti at ang kinis niya pala. Napag-alaman ko na half Chinese pala siya. Habang naka-froze ako at nakatingin sa katawan niya ay hinimas niya. Anong froze? Lalamig. Hinimas niya ang nagagalit kong pops. Nagalit agad At dahan-dahang ipinasok sa bibig niya ng buo. Ang bilis 7 inches po ito Kuya E kaya nagulat ako na kinaya niya. Lumipas naman ang mga araw ay unti-unti namang napalapit ang loob ko kay Carl. Do wala namang nangyayari pero ang sweet niya sa akin. Nandyan yung sinusundo ako at pinupuntahan kapag mag-isa. Wala nangyayari
pinasok sa bibig. Okay. One time Kuya E, sinama ako ni Carl sa kanila. Medyo malayo yung bahay nila sa city. Mga 3 to 4 hours din ang biyahe. Walang tao sa bahay nila kaya hindi ako nahiya na tumingin sa mga picture frames na nakadikit sa wall ng bahay nila. 3 pala silang magkapatid. Yung mama niya, nag-asawa na pala ng Pinoy. Dahil di na daw nagpakita yung tatay ni Carl. Habang nilapitan ko yung mga picture sa wall nila ay nagulat ako dahil kilala ko yung kapatid niya. Kapatid niya pala yung isa kong tropa nung college. What a small world! I had mixed emotions. Kinabahan, natatakot at excited. Yun na nga, kinagabihan ay dumating na ang mommy at dad niya from work. Pati yung tropa ko na itago na lang natin sa pangalang TJ. Si TJ ay isang tropa ko na tahimik at hindi ko masyadong nakakwentuhan. Sa magtropa, Kuya E, meron talagang hindi mo gaanong ka-close pero tropa kayo. At ayun nga, nagkamustahan at hindi naman sila nagtaka dahil magkatrabaho kami ni Carl. Ang bait ng mami niya sa akin, parang anak din ng turing sa akin. Sabay-sabay kaming kumain. Ang saya ng pamilya nila dahil sabay-sabay silang kumakain. At yung nanay naman niya ay halatang close sa mga anak niya. Nakiusap din sa akin yung mami ni Carl na magsama na sa iisang apartment para hindi na siya bumiyahe pa sa kanila. At yun na nga Kuya E ay magkasama na kami ni Carl at naging kami na rin. Kuya E, minsan ay sabay kaming umuwi sa kanila pag walang pasok. Minsan sumasakay pa kami ng maliit na barko. Isa sa pwedeng option kapag uuwi sa kanila, pwede ring dumaan na sa matrapik na tulay. Pero madalas ay sa maliit na barko kami sumasakay. Barge yung tawag sa probinsya namin. Kuya E, isa siyang maliit na barko or malaking bangka na kaya mag-accommodate ng mga 50 to 100 na tao. Dun namin mas gustong sumakay para mapagmasdan ang napakagandang dagat. Mas magandang sumakay kapag sunset. Parang may Japanese anime vibes. Habang nasa gitna ka ng karagatan, natatanaw mo ang mga naglalakihang gusali sa papuntang isla. Ang sarap sa pakiramdam ng bawat paghampas ng alon sa sinasakyan naming barge, liwanag na nagmumula sa namumulang langit at sinag ng palubog na araw. Hindi muna namin pinaalam sa family ni Carl ang desisyon namin, pero alam ko namang tanggap si Carl ng mami niya. Tulungan kami ni Carl sa mga gawaing bahay. Kapag nakapambahay pala si Carl ay kitang-kita mo yung kaputian ng balat niya sa braso, leeg, at minsan ay napagkakamalan siyang Korea ng mga tao, lalo kapag nakatanggal ang salamin. Bihira nga pala kaming gumawa ng alam nyo na yun. Pero kapag nagkataon ay may lantakan naman ay nilalantakan niya ako. Nare-request rin niya na pumasok ako sa kanya pero never namin nagawa dahil hindi ko pa nasusubukan yun. Pasensya na pero marami pa akong hindi na-try Kuya E. Laking simbahan kasi ako, legit. Ang sweet pa rin ni Carl. Kapag nagko-commute kami, habang nakasakay sa barge ay palihim na hinahawakan ng kamay ko. Magkahawak sa ilalim ng bag, ilalim ng jacket, ilalim ng damit. Kung saan nakatago sa mga mapanghusgang lipunan. At patago hinahalikan sa pisngi at kamay. Ang sarap pala sa pakiramdam na may mahal at mahal ka. First time kong naramdaman yun Kuya E. Kahit saan kami pumunta, habang nagko-commute, habang naglalakad, pakiramdam ko ay may kung anong musika sa paligid na kami lang ang nakakarinig. Sa pag-ihip ng hangin, mga palaspas ng dahon, huni ng ibon na tila umaawit, hampas ng alon na sinasakyan naming barge. Liwanag na nagmumula sa namumulang langit at sinag ng palubog na araw. Sa bahay ay sabay kaming matulog, laging magkayakap, nagtutulungan, maglaba, mamalengke. One time Kuya E ay madalas nang umuwi si Carl sa kanila. Siguro ay namimiss niya ang family niya. Simula kasi nung magkasama kami sa apartment ay bihira nang umuwi sa kanila. Bare months noon at may mga araw na 2 to 3 days siya na nasa kanila. Hindi ko rin nakikita sa office.
Malaki din kasi yung office namin, Kuya E. 14-story building. Palipat-lipat din ng floor kaya kahit magkatrabaho kami ay madalas hindi kami nagkikita. Nalulungkot ako kasi madalas mag-isa lang ako sa bahay. Wala rin akong friends since hindi naman ako pala kaibigan. Malayo din ang family and relatives ko. Nagre-reply naman si Carl kaso tipid na. Andito lang ako sa bahay, hindi maganda ang pakiramdam ko, hindi ako makakauwi dyan. Hindi muna ako papasok ngayon. December 29 noon at biglang dumating sa inuupahan ko ang mom and dad ni Carl. Ilang araw na raw, hindi umuwi sa kanila. Siya namang pinagtataka ko. Ang sabi ko na lang ay bihira na pong umuwi si Carl sa inuupahan namin. Niyaya naman ako ng mami niya na doon na lang mag New Year sa kanila. Since malayo naman sa family ko at mag-isa ako. Nung New Year ay parang parte ako ng pamilya nila. Okay naman sa akin. Wala naman ako napansin, nagbago sa kanya. Si TJ, yun. Okay naman sa akin si TJ. Yung mami nila ganun din. Yung stepdad naman ni Carl na tahimik lang din. Pero umiwas sa akin si Carl. Ayaw ko naman siyang komprontahin baka makahalata sila na may namagitan sa amin ni Carl. After New Year halos hindi na umuwi sa inuupahan namin si Carl. Pero one time pinuntahan ko siya sa kanila. At nakita ko na naglalaro ng Dota kasama ang kuya niya. Galit na galit siya sa akin. Bakit daw ako pumunta nang walang pasabi? I was so confused sa pakikitungo niya. Hindi na raw niya ako gusto. Payat daw ako. Walang patutunguhan sa buhay at iba pang pamimintas ng pisikal. Pero alam ko sa loob ko na meron ng iba si Carl kaya siya ganun. Ayaw ko na lang kulitin na magsalita or paaminin. Oo, masakit na hindi niya ako gusto. Pero ayaw ko ring ipilit yung sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. Sabi ng mami niya, doon na raw ako matulog at gumagabi na. Habang nasa kanila ako, ramdam ko ang pagiging cold ni Carl sa akin ng harapan hanggang sa pagtulog kahit magkatabi kami. Ilang days at linggo na hindi ko na nakita si Carl. Napakalungkot ko at sobrang sakit sa araw-araw na wala siya. One time, umuwi siya sa inuupahan namin para kunin ang mga gamit niya. Doon na ako naglakas ng loob na kausapin siya. Alam ko may iba ka na kaya ganyan ka. Okay lang naman, hindi naman kita pinipilit na mahalin mo ko. Pero sana naisip mo na bago tayo nagkakilala, bago mo ko kinukulit, maayos yung buhay ko, maayos yung isip ko. Hindi ko na lang namalaya na tumutulo na ang luha ko. Sana naisip mo na ikaw yung nagpumilit pumasok sa buhay ko. Tapos after kitang mahalin, ganito lang ang gagawin mo? Niyakap ako ni Carl at nagsorry sa akin pero hindi na daw niya ako mahal. Magpakatatag daw ako at alagaan ang sarili ko. Habang palabas si Carl, dala ang gamit niya ay dun bumuhos ang mga naipong sakit at walang humpay na pag-agos ng luha ko. Sa office, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Minsan, tumutulo na lang ang luha ko habang nakaharap sa computer. Ginawa ko na lang motivation ang sinabi ni Carl na mga panglalait niya. Nahihiya ako na pumunta ng gym dahil payat ako at ang alam ko, ang pumupunta doon ay mga malalaking tao pero nilakasan ko ang loob ko at nagtanong sa mga pro kung ano yung gagawin at nagsimula akong magbuhat. Balik naman sa office, Kuya E, ay nakita ko si Carl na may kasamang kumakain. Pero ang mas masakit yung nakikita siyang hindi affected sa breakup namin. Lagi ko na siyang nakikitang masaya kasama ang mga kaibigan niya. Minsan nakakasalubong kami pero parang hindi na niya ako nakikita. Sobrang sakit ng mga nangyayari. Tinuon ko na lang ang sarili ko sa pagpapaganda ng katawan at pag-aayos ng sarili. Umiinom na rin ako ng mga mutant mask para lalo pang lumaki ang kalamnan ko at amino supplements. May nakakapansin na rin na gumaganda sa katawan ko. Pero medyo sumasakit na rin ang mga damit ko, sumisikip. At meron naman na nagpe-flirt pero hindi ko na pinapansin, Kuya E. Malaki na ang pinagbago ko pero hindi pa rin ako nakikita ni Carl kahit nagkakasalubong kami. Kaya napagdesisyonan ko na
lumipat at magtrabaho sa Maynila. Salamat Kuya E sa pagbasa ng aking kwento at ibabahagi ko naman ang kwentong Maynila sa susunod. Vince. Okay, ayan, sumali din to sa mga sa susunod. Tapos ang tagal naman. Anyways, no, siguro nga hindi ka rin ang pangit, no, parang sabi mo minahal ka tapos nung lalaitin ka na dahil ayaw na sa'yo. Nakakalungkot lang yung mga ganung mga pangyayari na porket na ayaw na sa'yo, sasabihin na yung mga mga kamalian sa'yo, no. Dapat pag minahal mo, yun, tapusin mo na lang. Kung ayaw mo na, sabihin mo na agad, hindi yung ang dami may sasabihin pang mga iba. Parang ayun, pangit-pangit ng ganun, lalo na pagdating sa mga relasyon, no. Anyways, hintayin namin ang susunod mong kwento, Vince, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.